Sabihin mo lang kung ano na. Ready na? Sige. Welcome book po sa Bible study natin ngayong gabi. Thank you, Father, for your blessings upon our lives. And we are grateful, oh Father God, that we can gather every time, every Wednesday, oh Father God, Almighty Lord, and learn, oh Lord God Almighty, and grow in our spiritual walk with Jesus, oh Father God, and be able to share this to others, oh Lord. We love you. We give you thanks for your anointing of Pastor Mary to teach the Word, and the Holy Spirit of Father God giving us revelation knowledge. In Jesus' name, Amen. Amen. Thank you, Lord. Kumusta ang bawat isa? Maganda yung testimony ni Agnes. Talagang Bless na bless. God meets our needs and gives us so much more. No? Ngayon naman, meron tayong pag-aaralan. So, bago yun, may idea ba kayo kung ano yung pinakamahal na alak sa buong mundo? Nainom ko na yun Ha? Nainom nyo na? Ang bastos shelters! Nainom nyo na? Oo, nainom nga ako eh. Alam niyo ba kung ano? Sa presyo. Ito yun, no? The 1945 Domaine de Romani Conti Grand Cru. De la Romani. De la Romani Conti Grand Cru. Hindi natin alam kasi French, eh, no? 558,000. 558,000 back in 2018. Yan. Saan galing yan? Sa Spain o sa... Italy. Siguro, Italy siguro. either France, yan ang mga winery Italy na or mga France. Italy, France, so yun ang Spain. Spain. Yeah, so but anyway, that's the record-breaking highest bidded world record setting 558,000. May nabili ka yan? Nabili nga eh. Sold nga yan, no? Sold. Oo. So, syempre, ang mga bibili lang niyan, mga bilyonaryo siguro, no? Para lang makabili ka niyan. So, bakit ba? Ano ba ang pag-aaralan natin? Pag-aaralan natin yung unang himala ng Panginoon. Ano yung unang himala niya? Turning water to wine. Turning water to wine. So, yun ang natin, from water to wine, mula sa John 2, chapter 1, verse 11. So sabi dyan, John 2:1, very familiar tayo sa story na to, pero tingnan natin kung meron pa tayong makukuhang, a blessing mula sa salita ng Diyos. On the third day, there was a wedding at Cana in Galilee, and the mother of Jesus was there. So si Mary was there. Jesus also was invited to the wedding with his disciples. When the wine ran out, the mother of Jesus said to him, "They have no wine." Wala nang alak. Naubos na. And Jesus said to her, "Woman, what does this have to do with me? My hour has not yet come." No? Kasi kumbaga si Mary, what's the point of Mary telling Jesus na wala na silang wine? And then for Jesus to do something about it, di ba? Kasi kaya mo nga sinasabi sa tao kasi gusto mo lutasin niya yung problema. So parang sinasabi ng Panginoon, what do I have to do with that? My hour has not yet come. Kasi for whatever reason, ano kaya ang nasa isip ni Mary? Naisip ba niya na, you can turn water into wine? Siguro, wala naman sa isip ni Mary yun, di ba? Or ano kaya, pwede kaya may utusan ka na bumili? Pwede rin yan, di ba? Or, but whatever it was, ang nasa isip ni Mary, we can just conclude is, baka meron kang magawa dito. Alam niya Alalahanin natin, this was the first miracle of Jesus. So si Jesus, hindi pa nakakagawa ng miracle na alam ng bayan at alam ni Mary. Okay? This was the first miracle of Jesus. So wala pa siyang na-witness na miracle na nagawa ni Jesus for Jesus to do any miracles. But sabi ko nga, perhaps ang nasa isip niya lang is baka meron kang pwedeng utusan dyan para bumili ng alak. Kasi nga, naubos na. Hindi pa kaya alam niya kasi alam niya si Jesus Christ
anak din Holy Spirit, kumbaga, dahil sabi ganyan, we was came upon by the Holy Spirit. Well, yun nga, hindi natin talaga alam exactly kung ano nasa Bakit niya. si Jesus, sinabi niya woman. Oo, woman. Kasi yun ang pinaka-translation, but that is not like a ordinary woman. It was mentioned with respect yung salita na yun. Oo. So, anyway, may kumpiyansa si Mary kay Jesus, so much so na sinabi niya sa servant, do whatever He tells you. So, ano iutos sa inyo, sundin nyo kung ano sasabihin ni Jesus. Okay? So, more or less nakikita natin yung istorya. Now, there were 6 stone water jars there for the Jewish rites of purification, each holding 20 or 30 gallons. So, ano raw yung purpose ng mga water jars na yon? For purification, for hand washing, foot washing, basta papapalinis sa kanila. Kasi nga, lakad sila ng lakad, marumi mga paa, basta marumi mga kamay. So, hugasan ang kamay o kaya paa nitong mga tubig na nasa water jars. So, usually, according sa ganyan ang itsura ng mga water jars, yung parang pataas sila, meron ding parang mas mababa. Ito yung mga water jars ng mga panahon na yun. So, according to research natin. Anyway, lahat yan, yung tubig na yan, ginagamit for ceremonial washing. Kailangan maghugas ng kamay bago pumasok ng bahay, maghugas ng paa bago pumasok ng bahay. Jesus said to the servants, fill the jars with water, and they filled them up to the brim. So, pag sinabing to the brim, hanggang saan yun? Hanggang doon sa tuktok. No? Talagang punong-puno. Kumbaga, punong-puno. And He said to them, now, pagkapuno, draw some out and take it to the master of the feast. And so, they took it. Pagkapuno, sabi, naghintay ba ng oras? Wala eh. Pagkapuno, bigay na. Siguro yung mga water pots na yun, wala nang time. By the time na, wala nang laman. By the time na, kasi paggabi na eh, di ba? Nandun na siguro lahat ng guests, naubos na yung tubig sa paghuhugas. And so, pinalitan nila. So, imagine natin uli, ito yung 6 water jars. Ang bawat isa, nag-hold ng 20 to 30 gallons. So, that's equivalent to 120 to 180 gallons of wine. Ganun karami, di ba? 180 gallons of wine. Ha? Galon. Ha? Nasigero sila. Oo, talagang mga malalango ka rito. Ang equivalent ng 120 to 1,180 gallons of wine today, doon sa nakita natin mga ganung is 750 to 1,000 bottles of wine today. So imagine it po. Wow, ang dami naman. Ganong karaming alak, 750 to 1,000 gallons of bottles of wine, no? Wow. So, the water from the jars, para saan? For cleaning the outside of the body. Pero manapunan ninyo, Jesus replaced it for something for the inside of the body. Malaking bagay yun. Hindi natin masyadong napapansin. No? Kasi tayo, sanay lang tayo talagang umiinom ng tubig na galing sa mga tapayan ng araw. No? Hindi natin nakikita yung significance nito kasi merong significance dito eh. Na yung mga tubig na yon, dahil yung mga water jars na yan is for the purpose of what? Purification. Pero outside purification, outside refreshment din. Kasi huhugasan mo yung kamay mo eh, marerefresh ka, malilinisan ka. Pero ang ni-replace ni Jesus ito is something for the inside of the body. Diba? So, maliwanag yun. Isa for the outside of the body, isa for the inside of the body. Now, when the master of the feast tasted the water now become wine, and did not know where it came from, though the servants who had brought the water knew. Siyempre, alam ng mga servants, sila naglagay ng tubig dyan eh. The master of the feast called the bridegroom, yung kinasal.
and said to him, everyone serves the good wine first. When the people have drunk freely, then the poor wine. But you have kept the good wine until now. So ano raw yung pamamaraan ng mga tao? Sa umpisa, mga bisita mo, nasa ano pa yung pag-iisip, binibigay nila yung the good wine. Sabi, the good wine. Pag nalasing na sila, pwede mo nang ilagay yung poor wine. But you have kept the good wine until now. So yung sabi ganyan, inireserba mo yung pinaka-the best ngayon lang. No? Akala ng iba, yung pinainom ng una, okay na. Pero ito pala, yung mas magandang klase, nasa uli. So, tingnan natin ulit. Okay. Una, nakita natin, enormous quantity of wine. No? Ano nga yung sinabi natin? 750 to 1,000 bottles of wine today. Pero doon lang ba nagtapos sa quantity? Doon lang ba nagtapos? Ano pa nakita nyo? Ano pa? Yung masarap, which talks about the quality. So, exquisite quality of wine. So, yun ang nakita natin dito na hindi lang siya basta wine para lang, sige, total, nakainom na yung mga yan, kahit ano na lang, ibigay mo. Pero Jesus reserved the best wine, the exquisite quality of wine. So, napakagandang malaman yun sa ating Panginoon. This is the first miracle that He did. And nakikita natin kung ano yung heart ng Panginoon. No? It's not only after quantity, but more so with quality. Quality. Diba? Oo, you have reserved the good wine until now. So, praise the Lord. So, this is the first of His signs Jesus did at Cana in Galilee and manifested His glory. And His disciples believed in Him. His disciples believed in Him. So, tingin niyo bakit? Dati hindi pala naniniwala sa kanya. Pwede. Pwede na sumama sila at na hindi pa nila talaga isipin natin, this is the first sign that He did. So, doon sa nakita nila, naniwala sila. At sabi ko nga, yung mga hindi naniniwala sa himala, maniniwala sila pag nakailangan ng himala. Diba? Meron kang anak na kailangan gumaling, kailangan na himala. Doon ka maniniwala sa himala. Pagka yung no one and nothing to turn to except the Lord, maniniwala ka na sa himala. Pero ito, dahil nakita nila that this was really difficult to do. Paano ba yan? So, meron akong kinuha dito yung winemaking process. Kung titignan ninyo, maproseso. Di ba? Kukuha ka ng grapes, tatanggalin mo yung juice, ipe-ferment mo, lalagyan ng pressure, merong filtration, may aging, kasi the best wines are aged. No? Yung longer, bago yung bottling and consumption. Lahat yan, ano nangyari? Na-bypass. Di ba? Na-bypass kasi from water to wine nawala lahat yung proseso ng mga, ito yung pinapakita ko sa inyo para magkaroon kayo ng idea how big this miracle is, no? Kasi parang tayo, water to wine, parang chicken pig lang yun sa Panginoon, no? But there was too many things, kaya ang miracle, para maging miracle, iba-bypass niya yung natural law at natural process. Kaya nga naging supernatural. Biruin mo yung the best wine, kailangan i-age mo ng matagal. Ito, pagkapuno, sabi kagad ng Panginoon, kumuha kayo at isilbi nyo na. Di ba? So, yun ang himala. No? Kaya, sabi ng ibang tao, ganun pa ba special para i-bypass ng Panginoon ang natural process para bigyan ka ng himala? Well, why not? Yun ang sinabi ng Panginoon talagang ibibigay niya himala sa'yo kung panagpalataya ka. Nangyari sa akin sa kotse ko. No, himala, yes. Himala. Definitely yung Kasi, akala mo,
magkakagastos ka, tapos bigla sabihin sa'yo, may extended warranty Ang pala yan. feel ko pa nga, sabi ko, kasi nung unang dinala ko sa dealer, wala pang check ano, Oo. wala pa yung like on, Check engine. check engine. Tapos after 2 weeks, ako, nag-on na naman. Hindi ngayon, at that time, nung first na dinala ko, ino-offeran na ako na kaya lang, ang gusto nila, ang ipalit nila, kasi ang gusto ko hybrid, gusto nila yung gas. Binibigyan na nila ako ng magandang presyo, tapos na, pero ibibigay ko Honda na pa rin. 6,500. Hindi, Toyota. Toyota Bravo ka pa rin. pumunta. Oo, Toyota pa rin. Tapos, yun na nga, nung 2 weeks, nag-on yung engine. Naku naman, Lord, sabi ko, paano ko na ngayon ito iti-trade in? Sabi ko, ganyan. Tapos oo, kasi Yes. Long story short, you got more than what you wanted. No? You wanted this much, but God gave you even more. Kaya nga ito yung himala. Pag tinignan nyo, kasi kung wine lang yan na basta-basta, okay lang eh. Pero the good wine, hindi lang yan basta wine. So, Jesus bypassed all this process, this long process to give the best wine. Kaya ganun ang Panginoon. And then, alam natin na ang water is what? Hydrogen and oxygen. 1 part hydrogen, 2 parts oxygen. Alam niyo ba kung anong composition ng wine? Ang wine is made up of water, ethanol, glycerol, organic acids, tannins, phenolics, and other compounds. Ito yung pala yun. Yes, of course. Alcohol yan, kaya kapag siniliban mo, liliyab yan eh. Yeah. Ethanol. Yeah. Sa ano yun eh. Yan ang composition ng wine. So, ibig sabihin yan, ang tubig na to, 1 part hydrogen, 1 part oxygen, and then to be turned into something else. Again, katulad ng pinakita kong process kanina, God, Jesus bypassed the process, the natural process, and then from simple hydrogen and oxygen, nandun pa rin naman yung water, di ba? Andun pa rin eh. Pero nadagdagan ng mga compounds, nadagdagan ng mga elemento, nadagdagan ng mga acids na wala doon. So, meaning to say, this is not a simple miracle. So, meaning, Pastor, yung pag-miracle niya doon sa wine na yan ang components Yeah, ito ang natural components ng wine. ng wine. Oo. Yung natural. Oh, lahat ng wine, meron yan. Of course, meron pang ibang pwedeng madagdag. But Pero dun yan sa- ang basic. Pero Yan yung sa ang- supernatural, wala yan. At tubig lang eh. Tubig lang yun, di ba? Oo. Tubig lang Tubig yun. lang yun, tapos naging wine. Kaya ibig sabihin, talagang there was a change. Miracle nga eh. Tapos, binaypas yung ha-harvest ka muna ng grapes, mag-ano ka, mag-extra ka ng juice, tapos ganun. So, kumbaga, it's a long process, it's a tedious process, it's a complicated process. Lahat yan eh. Kaya, yun ang himala. Hindi lang siya basta-basta tumikim tayo ng wine. Balikan natin. Lagi nating isipin ito. Alam niyo sa Bible, ang 6 is the number of man. It is also the number of sin. The number of? Man. Ang 6, number ng tao yan sa Bible. And 6 is also the number of sin. Kaya nga yung Antichrist, ano siya? 666. Man, kasi 6, tapos sin, 6. Eh dahil ano siya, man of lawlessness eh. Kaya dalawa yung 6 eh. Kaya man 6, dalawa yung sin. Kung tutusin, yun ang kahulugan nun. So, that's the number of man in the Bible. So, tingnan natin ulit. Pinapakita ko lang sa inyo yung mga significance nito para maintindihan natin. Ulit, how much can each 20 to 30 gallons? Alam niyo ba kung magkano ang ginagamit natin tubig sa isang araw? Tingin nyo, magkano yung gamit natin tubig sa isang araw? Ang galon. Ha? Hindi lang. Isang galon? Sobrang naman o yun. Sabi, kasama mo rin pagligo dito, pagluto ninyo. Gano'n ang gamit ng isang tao? Guess, wild guess. 500 gallons. 500 gallons, okay. Eh kung ilang kayo sa bahay? Hindi. Per person, Per person. ikaw, anong gamit mo? Mga siguro mga
100 gallons. Matagal ka bang maligo, Matagal akong mabilis maligo. kang maligo, o ano ka, Kasi ilang beses ka nga magbabanyo. mahilig ka bang magano, okay. Ang sabi, nasa within range ka. Within the range. According to research, a regular person na gumagamit ng 80 to 110 gallons a day. Kasama din yung Dami pa rin. niligo niya, kasama yung lahat na. So, balikan natin. Alam niyo ba? So, ibig sabihin, ang Panginoon, sinupply niya sa atin lahat ng tubig na kailangan natin sa pang-araw-araw natin. Ha? Yun ang isang bagay na yun. Ibig sabihin, lahat ng pangangailangan mo, supply ng Panginoon yan. Amen. Di ba? Yung give us our daily bread, di ba? Lahat ng kailangan natin sa araw-araw, binigay ng Panginoon. Kaya dapat hindi natin pwede sabihin, Lord, na nagkukulang kami, o wala kami, o ganito, ganyan. Kasi, dito sa pinakita niyang himala na He is more than able to supply what we all need and so much more on a daily basis. Salamat sa Panginoon. Meron ako dito isang ginawa na isa pang tungkol sa tubig. Napakadaming Bible study tungkol sa tubig. Ang water kasi, yung old covenant of purification. Di ba? Kailangan, bakit ganyan yung mga, mga disciples mo, hindi naghuhugas ng kamay? Sabi ng mga Pharisees, bago kumain, hindi naghuhugas ng kamay. Kasi yung water, dito, sinisignify niya yung old covenant of purification of washing. Diba? Sabi ko nga, yung washing kanina is panglabas. Ito naman washing, away our sins to the blood of Jesus. Yun ang sinisignify nitong wine. Kaya nga yung wine ay kulay red. Diba? So, ito, tubig, panglinis. Ito naman, new covenant blood to wash away our sins. Yung isa, tubig, wash away the dirt of our hands, the dirt of our feet. Ito, the dirt inside us. Kaya yung wine, ininom mo para may pakita sa atin yung blood of Jesus that washes away all our sins. Amen? At katulad nga, ano nga yung number 6? It's the number of man and sin. At saan inilagay yung tubig? Doon sa banga, that symbolizes man and sin, ibinuhos doon yung wine. So, yung inside ng jar na yon, nalinis ng wine na yon. Okay? Liwanag mo ba yun? So, yung jar kasi, yun yung tao, sinisimbolize niya yung tao. Ngayon, dahil yung tubig, ipinasok mo doon sa banga, naging wine siya, yung dumi ng loob ng banga, in essence, nalinis yun dahil doon sa presence ng wine. Ganon din tayo. Kung ininom natin itong wine na to, no, at ang ating mga kasalanan sa loob natin ay nalinis din. So, maliwanag po ba yun? And the wine represents His blood. Yes, the blood. So, outward cleansing, again, water symbolizes outward cleansing. Ano yung wine? Inward cleansing. So, importante po yan. Kailangan makita natin. So, anyway, just to remind us, no? Ngayon, so, anong nakita natin dito? And then, we'll have our discussions. Number 1, lagi ko itong pinauulit-ulit kasi madalas hindi ito nare-realize ng mga Kristiyano. What matters to you, matters to God. Sa, wine lang yan sa kasal You know, sabi nga, nalilipas din yan. Kung naubos na, wala ka nang magagawa. Naubos na, lalo na, wala ka nang mabibilad. Wala ka nang magagawa doon. But always, with us, bilang mga tao, na nananampalataya sa Panginoon, pag importante sa iyo, importante sa Diyos. No? Importante sa iyo ang kinabukasan ng mga anak mo, importante sa Diyos din yun. Importante sa iyo kalusugan mo, importante rin sa Diyos yan. Importante sa iyo na mabayaran mo yung mga pagkakautak mo, di ba? Importante rin sa Diyos yun. So, lahat ng bagay na may kinalaman sa atin, na mahalaga sa atin, laging mahalaga yun sa Diyos. Hindi niya tayo isi-set aside, hindi niya iti-take for granted,
hindi niya tayo pababayaan. Kaya nga lagi, He will never leave me nor forsake me. Importante kasi yan. Alam mo ba kung bakit? Kasi nakakalungkot na, of course, hindi tayo perfect. Yung, di ba yung lesson natin nakaraang linggo na yung genuine faith, it leads us to perfection and imperfection, maturity in every part of our being. Maturity in every part of our being. So, kaya alam ko minsan ang mahirap minsan magtiwala ang mga tao sa Panginoon, kahit na mga born again na tayo. Kasi marami tayong doubts. Si Mary walang doubt eh. Alam niyo kung paano niya pinakita na wala siyang doubt? Kasi sinabi niya eh, kahit ano sabihin niya, sundin niyo. Wala siyang doubt na, baka pabayaan lang ni Jesus yung sitwasyon. So, tayo din eh, yung kailangan na makaabot tayo doon sa puntong, wala pa tayo doon. Pero i-desire natin na makaabot tayo doon na pwede kong manampalataya sa Diyos para sa kagalingan ko, pwede kong manampalataya sa Diyos para sa mga financial needs ko, pwede kong manampalataya sa Panginoon para sa mga anak ko, pamilya ko, and everything. Instead of wondering kung may gagawin ba ang Panginoon para sa akin o hindi. Kasi kung minsan, yun ang nakaharap sa mukha natin eh. Diba? Yun ang nakikita natin eh. Parang nasaan ba? Yung nasaan ba ang sagot ng Panginoon sa mga problemang ganito. Tapos pangalawa, ang supply ng Panginoon laging mas malaki kaysa sa need. No? Sabi ko nga, kailangan lang nila ng 10 bote ng wine eh. Yung binigay ng Panginoon, 750 to 1,000 bottles of wine. Ganun eh. Yung supply ng Lord laging mas malaki kaysa sa need natin eh. Yes. Able, di ba? Exceeding abundantly above that we can ever ask or imagine. Di ba? So, minsan hindi natin yan makita kasi nga, halimbawa, katulad ni nung sabi ng Panginoon sa mga disipulo niya, pakainin niyo itong mga tao. Doon, nakikinig sa kanya, 5,000 men, not counting women and children. Sabi ni Philip, isang taon na sweldo, kulang na ibili ng tinapay para dito. Anong nakita niya? Yung laki ng need. Laki ng need. Isang taong sweldo, hindi kayang makabili ng tinapay para pakainin to. Si Andrew naman, sabi niya, meron ditong 5 tinapay. Ilang isda ba yun? 2 fish, no? May 5 tinapay, may 2 isda, but what are these among so many? So, ang nakita ni Andrew, maliit na supply. Ang nakita naman ni Philip, malaking need. So, ganun tayo. Ang nakikita natin, napakalaki ng need, napakaliit ng supply. Minsan, pati naiisip natin yung supply ng Lord, baka hindi maging enough. Tulad na sinabi mo, masaya na ako pag nakakuha ako ng ganito eh. Pero nakakuha ka pa ng mas malaki doon. Kasi, lagi namang ini-exceed ng Panginoon kung ano man yung pangangailangan natin. So, God's supply will always exceed our need. Importante yun. Otherwise, bakit ako maniniwala sa Panginoon na hindi niya kayang i-oversupply yung pangailangan ko, yung eksaktong-eksakto lang. Buti nga, nakaabot pa eh. Baka kulang pa eh. Di ba? So, yun ang makita to. Biruin mo, parang it's too much, di ba? Parang too extravagant ito. Masarap na wine, tapos marami pa. Ang gusto natin ganito eh. Saan ba pwedeng kumain na marami na mura pa? Pero may condition tayo. Basta masarap. Parang naalala ko nga lagi yung nasa kabata kong kapatid, yung namatay kailan lang. Meron kasi sa aming naglalako ng ng mga merienda, ting alas 3,
Iglalako yun, dadating na. Yung itong kapatid ko to, it doesn't matter kung ano yung lasa niya. Basta ang gusto niya kuhanin lagi, yung pinakamalaki. Kunyari, malaki yung bicho-bicho, yun ang kukunin niya. Basta kung ano yung malaki, dahil malaki siya kumain eh. So, tayo, minsan, nakukontento tayo, basta mura, marami, kahit hindi masarap. Pero ang Panginoon, sisigurado niya sa iyo, Masarap na. masarap, Mura pa. mura pa, Mura at matiba. marami pa. Diba? Para yung wine. Libre na nga eh, 558,000 and I'm sure yung wine na ginawa ng Panginoon baka mas masarap pa doon sa 558,000, di ba? Straight from heaven yun eh, dahil himala eh. Number 3, ano pa nakikita ninyo? Ano pa nakita niyo lesson dito? Sige, tanongin mo nga kayo. Aside dun sa what matters to you, matters to God, ang mahalaga sa iyo, mahalaga sa Diyos, God's supply will always exceed our need. Ano pa nakita niyo? Ha? Kasi nga, kung kayo nagbabasa nitong ano na to, ano pang pwede niyong makita? Masaya lahat. Masaya. Maging masaya lahat, lalo na sa araw ng kasal. Enjoy yan. Enjoy life. Ano pa? Meron pa ba kayo nakikita? But God is faithful. God is faithful. Yes, lahat yan, ano? Number 3, don't wait to become worthy of God before you give your life to Christ. No, doon sa pinagbigyan ng Panginoon ng himala niya, hindi naman niya sinino eh, kung sino itong mga tao, at mga tao to, ganito, o ganyan. So tayo, we can never, clean up ourselves. Walang pagkakataon para linisin natin ang sarili natin bago tayo lumapit sa Panginoon. Hindi mangyayari yun eh. Kasi ang pwede lang natin linisin, panlabas. Hindi natin pwedeng linisin yung panloob. No? So, tayo nagiging worthy kasi si Kristo mismo ang naghuhugas ng ating mga kasalanan. Sister, may paggawa ng tubig, Sister, Mila. Ayun. So, importante na makita natin yan. Hallelujah. And, again, no one can be worthy enough. Laging kulang tayo sa harap ng Diyos kasi siya nagpupuno sa atin. And lastly, mapuno tayo para maibuhos. Kasi para saan yung wine? Di ba pinuno yung jars eh. Pero sabi ni Jesus, draw out and give to the master of ceremony. So tayo din, what's the point na pinupuno tayo ng Panginoon? What's the point na marami tayong alam? What's the point na marami tayong nakikita na ginagawa ng Panginoon? What's the point na na-expose tayo sa lahat ng mga, sa lahat ng mga himala ng Diyos? We are filled to be spilled. We are filled to be spilled. Kasi otherwise, magiging katulad tayo ng Dead Sea. Punong-puno siya, pero wala siyang outlet, kaya ayun nangyari, umalat siya ng umalat. Kailangan natin na i-spill tayo. Kailangan natin maging blessing sa ibang tao. Otherwise, what's the point? Yung buhay natin. Iksi lang yung buhay natin, di ba? Para saan yun? Sabi ni Paul nung malapit na siyang mamatay, I am like wine that's ready to be poured out. No? Ganun din ang natin, ang sarili natin, that there is so much more that we can do than just be kept being filled. No? Lagi lang tayong tanggap. Pero nasaan yung spilling out? Nasaan yung yun ang wine eh. Di ba? Kaya sabi ng master of ceremony, you have kept the good wine until now. Para iniisip nila, wala ka bang planong ibigay ito at the beginning? Pero hindi eh. Tayo bilang the good wine, di ba tayo yung mga good wine? Na
ginawa ng himala ng Panginoon na dapat tayo na maging bahagi sa buhay ng ibang tao. At huwag na nga tayong masyadong lumayo. Yun na lang mga kapamilya natin, mga kaibigan natin ang mabigyan natin itong way na ito. So, napakagandang balikan yung first miracle ng Panginoon, and it has to do with changing actually the inside of a person. Yun yung significance dun na from the old covenant of outward washing to the new covenant of the washing by the blood of Jesus Christ. So, yun ang pinaka malaking highlight nitong turning water into wine. Kaya, salamat sa Panginoon dahil tayo, we have become partakers of this good wine. You know? At tayo ay nabusog, napuno ng good wine na to. At ngayon naman, tayo ang nagsishare nitong pagkakataon na sila rin, yung ibang tao, makatikim ng good wine. Amen? So, napakasimple lang ng Bible study natin ngayon. Meron ba kayong gusto Pero idagdag o Pastor, tanong? di ba dapat then, at the end of that supernatural miracle of Jesus, so there should be glory, all glory belongs to Him. Well, ang naunang nanampalataya sa Kanya ay yung mga disipulo niya. No, kasi yung mga tao na nandoon, makalasing na sila doon sa ano na yun, di ba? Yung himala ng Panginoon was more directed dito sa mga disciples niya to see who He is. No? At darating yung time na katulad ni Andrew, ni Philip, si Philip naging evangelist talaga siya, marami siyang nadala sa Panginoon, sa ministry niya. But so yun ang mainstream na yun. Ang number one, sa puntong ito, ikaw, gaano ka naniniwala sa Diyos? Gaano ka naniniwala kay Kristo? Kaya yung tanong na kay Peter, who do you say that I am? No? And then, kung ma-establish mo yan talaga sa buhay mo, sa ating lahat, eto si Kristo sa akin Wala nang iba, ito na. No? And I will, kumbaga, I rise and fall with Jesus if ever there was a chance of falling, kasi hindi na tayo magpo-fall dahil kay Jesus Christ. So kailangan makita natin yun kasi itong kakulangan ng mga Kristiyano at lahat tayo doon. Parang it's so easy for us to take things for granted. Kahit na yung salita ng Diyos madalas okay lang na i-take for granted ng mga hindi mananampalataya pero pagka ang Kristiyano ang nagte-take for granted sa salita ng Diyos, yun ang mas masakit. Diba? Halimbawa, yung anak ng kapitbahay mo, sabi mo, ka dito, hindi ka nilapitan, hindi ka masyadong apektado Pero pag yung anak mo, tinawag mo, ka dito, ay lumapit sa'yo, doon, apektado ka doon. So, tayo ganun. No? And lahat tayo, we're still learning. Diba? Ang maturity daw natin until nothing is missing, nothing lacking. Kailan dadating yon? Pag tayo nakikristo na sa presensya niya, doon na nothing missing, nothing lacking na talaga. But we don't stop growing. At nakita natin from that miracle na na-witness ng mga disciples niya, na nampalataya sa Kanya. But still, there were many occasions when the disciples failed. Diba? Sabi ng Panginoon, manalangin kayo kasama ko, pero ginawa nila, natulog sila. O kaya lagi meron doubt sa kanila. Kasi we are progressing. Na lumalago tayo, pero dapat yung paglago natin, samahan natin ng aksyon, ng pananampalataya sa Diyos. Hindi madaling sabihin yon. Kasi pag ikaw nasa harap ng problema, at parang, halimbawa, tulad ngayon, nagpatingin ka, tapos may sinabi sa'yo ng doktor, ang finding sa'yo, etong sakit na to. Parang minsan gusto mo di ba? Gusto mong nanang gumuho ang mundo sa na yun. O kaya may nangyari hindi mo yun dapat. Once again, daw yung tinetest sa atin yung genuineness of our faith. That it will produce endurance, and this endurance will lead to perfection in every part of our being until nothing missing and nothing lacking. Kaya,
Salamat sa Panginoon. We will never look at the miracle of water being turned to wine the same way. Kasi mas marami na tayong naintindihan na, yun pala, kala lang natin ganun eh. Pero meron palang malalim na kahulugan yung turning water into wine. Amen? Si po ang may tanong o komento. No. Maliwanag po ba ang ating leksyon ngayon? Siguro lang yung pag-aaral natin, hindi tayo tumitigil, di ba? Sa pag-aaral, kuha tayo ng mga kaalaman para pag na-feel ka, i-spill mo talaga, di ba? Ma-share mo. Yes. Yun talaga ang ginawa ni Charlie Kirk. Ang ginawa niyang goal sa buhay niya nung nag-aaral sa Harper, nung malis sa Harper, 100 books a year. Yeah. Of course, doon parati yung Bible, kaya very din siya. Knowledgeable sa Bible. Well, maganda yun dahil parang nagiging example sa atin. Pero again, the challenge is not this is not a challenge din sa pinag-aaralan natin yan. This is a challenge to us. No? To each one of us. And sabi nga natin, yung buhay niya, it has inspired a lot. Then, praise the Lord. Well done, good and faithful servant. Yung ano niya. Of course, nakikita lang naman natin si Charlie Kirk sa mga ginagawa niya eh. Pang-araw-araw na buhay niya, hindi naman na tayo kasama. Pero more or less, because of his ministry, we saw na talaga yung nangyari. And he's there to inspire us, no? Di ba? Para makita natin yun. Kaya lang, tayo yun eh. Yung self-examination is more on self. No? Na, kasi yung challenge natin sa mga hindi lang sa sarili natin eh, sa mga Christians and, especially in these days that we are living in, we're always looking for people to look up to, di ba? Always looking for people who will step up to the plate. Pero parati ang sinasabi ng Panginoon eh, no, you, how about you? You be the one to step up to the plate. Di ba? Hindi lang lagi yung, it's good to be talked about. Kaya lang, sa mga mas maraming Kristiyano, we're just content on reading and looking at other people's lives. And, pero, syempre pagdating natin sa pagharap natin sa Panginoon, we cannot ride on the coattails of Charlie Kirk. Hindi mo natin pwedeng gawin yun. No? But right now, we are being inspired by his life. Pero kailangan natin yes, carve your own path according to the call that God has given you. Kahit hindi siya nakapag-aral, praise God, di ba? Pero walang makakaano sa kanya. But then again, ito na yung chance naman natin, di ba? To be another light to the world, as we already are. So yun ang sana maging. And I think that there are many people who are already inspired to do that. Pag binasa natin yung mga testimonies ng mga iba, yung mga ginagawa nila. And it's now they are, sila ngayon yung tumatayo parang gano'n. So, and then once again, we will read their stories. Tapos tayo din naman, hanggang pagbasa na lang tayo ng mga testimony ng ibang tao. Pero ang mga daga sa Diyos ikaw ba ano yung ano mo? Di ba? Para lahat tayo magawa natin yung Great Commission, yung ginawa niya. Hindi ko alam kung sino naka-inspire sa kanya para gawin niya. Maybe meron din siya naging mentor niya. Who knows? Hindi ko naman panabasa lahat ang buhay niya. But I'm sure that there was someone who inspired him. And then tayo rin, ngayon, may mga tao na inspire sa kanya. And then tayo rin, sana mayroon din tayo mga tao na inspire dahil sa atin. No? Otherwise, para saan yung we are being filled but not being spilled?
So, pray Saka mo po. siguro, hindi tayo ma-confine dito lang sa Yeah. our own circle of friends. Yeah. Tsaka ano eh. Ang pinagkaiba ng Charlie Kirk, he went out of the usual Christian circle. Yeah. He dared to go to the lion's mouth, parang magasano. Kung saan yung may mga malaking challenge talaga yun. Dahil lahat ng universities ngayon is, kuwan ba, na napuno na ng mga Marxist, communist ideology, na yung mga estudyante, karamihan, is talagang anti-Christ na, anti-Bible. Kaya yun ang sinachallenge niya, yung mga hindi nagsasang-ayon sa kanya, sabi niya, step up Yeah. and ask your question. So, ganun din sa atin, hindi tayo makontento na, may Bible study kami Saka, sa Wednesday. And so, but go out into the Yeah, streets and the saka- highways in the neighborhood. Tsaka yung we need to Sa community. find our call and our purpose in life. Hmm. Kasi once lang na makita mo yung purpose mo sa buhay mo, doon ka lang naman talaga matitinag eh. Otherwise, kung hindi mo na-discover yung purpose ng Panginoon sa'yo, then you'll just be content until Jesus Christ comes again. So, amen. So, praise the Lord. Every time we Amen, I say. every time we drink water, meron tayo ibang naisip na God has supplied all our needs. Di ba sa water, yung daily needs natin. And anyway, let's pray for everyone na marami pa tayong mga kapatiran na may sakit. Pagdasal natin sila. Aming Ama sa langit, maraming pong salamat sa pag-aaral namin ngayong gabi, Lord God, ng inyong himala. Salamat po na patuloy niyong ginagawa ang himalang ito sa aming mga buhay, Lord. Pinupuri namin kayo, Diyos. At lalapit namin sa iyo ang aming mga mahal sa buhay na may mga karamdaman, Panginoon. We come against this sickness in the name of Jesus. Amen. Every knee shall bow and every tongue shall confess that Jesus Christ is Lord. Father God, there is no salvation, no name that can ever save us except the name of Jesus Christ. And this name is high above all names, Panginoon. Higher than all other names. Higher than all the names of sicknesses, cancer, heart problems, kung ano man po itong mga sakit na to. In the mighty name of Jesus, we come against it and we bring it down to the obedience of Jesus Christ. And we say, you have no right to oppress the bodies of the children of the living God. Marami pong salamat. Right now, we speak the healing by the stripes of Jesus. We are All healed. these sicknesses are gone and healed in the name of Jesus. At mga mananampalataya ay tanggapin ninyo ang inyong mga kagalingan sa oras na ito. Let God be God. And let these sicknesses be cast out in the name of Jesus. Lord, tulad ng pinakita niyo sa amin that your supply is bigger than all our needs. Salamat po, Panginoon, may mga financial problems ngayon, Panginoon, may mga kailangan at tuparin ng mga obligasyon. It's only, O Lord God, by your grace that we are able, Father God, to meet our problems head on. It's not because of us, it's all because of you, Lord Jesus. Panginoon, salamat po sa inyong mga salita na nagpapatibay sa aming pananampalataya, nagpapalakas sa amin, Lord. Apart from you, we cannot do anything. At Lord, isinuko na namin sa inyo ang aming mga buhay. Our lives are in your hands, Lord. Panginoon, anuman ang mga kakaharapin namin sa kinabukasan, salamat po dahil meron kaming kapayapaan, Lord, because we belong to you. And the enemy cannot snatch us out of your hand. Maraming pong salamat. Pagpalain niyo po ang bawat isang nandito sa Bible study na ito. At maging ang mga nakikinig, Lord God, that this is the time to rise up, Lord God. Ito ang panahon, Panginoon, para maging on fire kami sa aming pananampalataya sa inyo. This is not the time to be discouraged. This is not the time, O Lord God, to be frustrated. This is the time, O Lord God, to stand up on our authority, O God, and be the children that you have called us to be. Salamat po, Panginoon.
pinupuri namin kayo, sinasamba namin kayo, ngayon at magpakailanman. Sa Hallelujah. pangalan ni Jesus. Hallelujah. Amen and amen. Salamat po, Diyos. Hallelujah. Thank you, Lord. Glory to God. Amen.